Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sa Iloilo, kagkaingon ng mga probinsya. Mga pananaon sa likod sa mga balita. Inyong mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita na magasugata sa inyong nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sa Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News ubong adlaw sang Huwebes, Oktubre 2, tuig 2025. Ako ang inyong tagbalita, Junel Baclay, kag karon sa aton balantayan kag mainit nga mga pangulong pilalan. Magnitude 4.9 nga linog na walag sang tibok sa Cebu, pila ka mga pumuluyo sa kaiping nga probinsya sa Visayas nakabatyag man. GRMP2 yara na sa normal nga operasyon pagkatapos ang linog sang Setyembre 30. West Visayas State University wala sa may nakita nga signifikante nga structural damage sa mga buildings sini. Archbishop Billones sang Archdiocese of Haro nagmando sa tanan nga simbahan nga maghiwat sang structural integrity assessment. 28 ka mga LGU sa Negros Occidental nagsuspende sang klase bangod sa nga linog. LGU Pasig City naghiwat man sang inspeksyon sa mga government facilities kag bulutuan matapos ang nagluntad nga paglinog. Struktura sa Provincial Capitol structurally sound suno sa PDRRMO kasunod sa ginpatigayon nga inspeksyon. Regional kag Provincial Office ng DTI sa Iloilo balik na sa operasyon. Kag PDRRMO naghiwat sang inspeksyon sa tatlo ka mga mayor nga mga edipisyo sa Kapitolyo. Oras sa Radyo Pilipinas alas 8:05 sa aga kag karon sa detalye na sa aton mga balita lokal. Radyo Pilipinas News. Luwad nga napalhag ang 4.9 magnitude nga linog sa Bugo, Cebu. Ini ang santo sa Phivox sa dato sa ginpagwa alas 9:03 kagabi, Oktubre 1. Sa reported nga intensity suno sa Phivox, may intensity 3 nga pagtayog ang nabatyagan sa Cebu City. Intensity 2 naman sa Asturias, Talisay, Danao, kag Argao, Cebu. Talibon, Bohol, Villa, Balete, kag intensity 1 sa Lapu-Lapu, San Francisco, Cebu. May mga pumuluyo man sa Iloilo City nga nakapatyag sang pagtayog kagabi. Suno sa Phivox, aftershock ini sang natabo nga 6.9 magnitude nga linog sang Setyembre 30. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Normal na ang operasyon sang dam sa National Irrigation Administration na Lao River Multipurpose Project Stage 2 matapos na record ang pagtayog sang duta sa probinsya sang Iloilo sang Setyembre 30 resulta sang 6.9 magnitude nga linog sa Cebu. Una diri kahapon nga adlaw Oktubre 1 nagpatigayon sa ocular inspection kag assessment ang technical team sang Project Management Office sang GRMP2 nga ginabugusan sa mga personnel halin sa Construction Management Division, Material Testing and Quality Assurance kag Chachi Consultants sang ocular inspection kag assessment sa mga pasilidad sang proyekto. Gin-report sang grupo nga wala sa na-record na kahalitan ang mga dam kag iban pa nga pasilidad bangod sang linog. Dugang pa nagapabilin nga normal ang operasyon sa mga dam, mapang nagapabilin man nga naka-high alert ang disaster management team sa Project Management Office para sa anuman ginalauman ng mga aftershocks
nga mahimo matabo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. WVSU, wala sa may nakita ang mga signifikante nga structural damage sa mga building kasunod sa ginhiwat nga inspeksyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa palitan ni Marian Grace Eranieta. Wala sa may nakita ang anumang signifikante nga structural damage ang West Visayas State University o WVSU Main sa mga building sini. Inianangin assessment sa ginhiwat nga structural assessment sa October 1 matapos ang nagluntad nga mabaskog nga linog gabi sang Setyembre 30. Pahayag sa universidad nga lakip lang sa naobserbahan ang naglapad nga mga daan nga cracks apang wala man ini nagadala sa peligro sa universidad. Bangod sini tanan nga klase kag ang nakaschedule nga exams ang magapanumbalik na. Magapadayon man ang regular nga obra kag operasyon sa universidad. Samtang nag-abiso ang WVSU sa tanan nga magpabilin nga vigilante ka magsunod sa mga opisyal nga abiso. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Archbishop Bilyones ang Archdiocese of Haro nagmando sa tanang simbahan nga maghiwat sang structural integrity assessment. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Panabalik sa balita sa Marian Grace Eranieta. Ginbanduan ni Archbishop Medifil Bilyones ang tanan nga simbahan sa idanom sang Archdiocese of Haro nga maghiwal sang structural integrity assessment agud mapasiguro nga hilwas sa peligro ang mga tumuluo. Ang mando ni Archbishop Bilyones kasunod sa nagluntad nga 6.9 magnitude nga linog sa Cebu kag sa abiso mga sang pila ka eksperto. Dugang pa ang anunsyo sa Archdiocese of Haro nga ang diaconal ordination nga nakaschedule sa Oktubre 2 ang i-reschedule sa Oktubre 27 sa alas 2 sa hapon sa Haro Metropolitan Cathedral. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagsaka sa 28 ka mga banwa kag syudad sa Negros Occidental ang nagpatuman sa suspensyon sang klase bilang pagpaniguro sa nangin epekto sang 6.9 magnitude nga linog sa Cebu. Suno sa Operation Center ang listahan sa mga lugar nga nag-anunsyo sang work kag class suspension. Amo ang mga masunod Binalbagan, Calatrava, Kawayan, Don Salvador Benedicto, Ibi Magalona, Hinigaran, Hinubaan, Isabela, La Castillana, Manapla, Moises Padilla, Murcia, Pontevedra, Ulupandan, Toboso, San Enrique, Valladolid. Wala man sang face-to-face classes sa Bacolod, Bago, Binalbagan, Cadiz, Escalante, Himamaylan, Kabangkalan, La Carlota, Sagay, Silay, Talisay, kag Victorias. May work suspension man naging patuman sa Bacolod City, Bago City, Binalbagan, Don Salvador Benedicto, Ibi Magalona, Himamaylan, Isabela, La Carlota, La Castillana, Pontevedra, kag sa provincial government sa Negros Occidental. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Pasig City naghiwat sa inspeksyon sa mga government facilities kag mga bulutuan matapos ang nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa Report. detalye sa balita. Naghiwas ang inspeksyon sa government facilities kag mga eskwelahan ang lokal nga panguluhan sa Pasig City matapos ang nagluntad nga linog sa Cebu kung sa diin nabatyagan man sa Panay Island kag Guimaras ang linog. Ginhiwat sa City Engineering Office sa pagpanguna ni Engineer Agnes Ho Palmares, kaupon ang Office of the Building Official para mapasiguro nga ang infrastruktura ang safe kag secured matapos ang linog. Nagubod man sa inspeksyon si Pasig City Vice Mayor Eneser Chavez. Madumduman nga mismo si City Mayor Stephen Palmares ang nagmando nga maghiwat sa inspections sa pasilidad sa gobyerno kag mga bulutuan sa syudad. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pasinhon isa sa mga nagtaliwan nga Coast Guard personnel matapos ang nagluntad nga linog sa Cebu. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Isa sa tatlo nga nagtaliwan nga katapos ang Philippine Coast Guard o ang PCG matapos ang nagluntad nga linog sa Setyembre 30 sa Cebu ang residente sang Pasig City. Sa anunsyo sang PCG, lakip sa nagtaliwan sa nagluntad nga linog si Seaman 2nd Class Lawrence Palomo. Si Palomo ang residente sang Barangay Himati, Pasig City. Lakip sa nagtaliwan pa nga personnel sang PCG sa day apprentice Seaman Juje Mahusay kag ESN Earthcard Docanes. Sa
Sa inisyal nga impormasyon, nagdaliwan ang tatlo ka Coast Guardians sa nag-collapse ang sports gymnasium sa San Remigio Town sa Cebu bangod sa linog samtang may ginahiwat nga basketball match. Ginala pa sa Bogo General Hospital para sa emergency medical treatment ang tatlo apang apisar sa pagpaningwa sa mga doktor, gimbawian sa kabuhi ang nasabit nga personnel. Nagpabutyag naman sa pakigiuno si PCG Commandant Admiral Ronnie Gilgavan sa pamilya sa nagtaliwan nga personnel. Para sa Bagong Pilipinas, Maren Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Structurally sound ang assessment sang PEO kag PDRRMO Iloilo Provincial Capital kag Kasarial sa tapos sang linog nga nagluntad sang Setyembre 30. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita ni Hope Turicante. Ginkumpirma sang Iloilo Provincial Engineers Office kag sang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office nga nagapabilin nga structurally sound ang Iloilo Provincial Capital kag ang katupad nga Kasarial sa tapos ang natabo nga linog sang Setyembre 30. Kadungan sinigin report sang Iloilo Provincial Capital nga nagbalik na sa normal ang operasyon sa Kapitolyo kag sa Kasarial umpisa alauna sang hapon sa Oktubre 1. Ginapaalerto sa gihapon sang gobyerno lokal ang publiko sa posibleng aftershocks. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Structural integrity assessment sa mga edifisyo sa Western Visayas ang ginmando sa Office of the Civil Defense 6. Radyo Pilipinas Sa balita ni Paul Taros. Sa nagluntad nga linog ginmando sa Office of Civil Defense Region 6 ang pagpatigan sa structural integrity assessment sa mga building kag kritikal nga infrastruktura sa Western Visayas. Katuyan sini nga ma-check ang kadaguon sa guba, ma-identify ang mga pasilidad nga posible maghatag peligro kag maghatag sang rekomendasyon kung kinahanglan kayuhon i-retrofit o kung ipasira ang mga structure nga hindi na safe gamiton. Pinagi sini matipon ang tanan nga reports sa magserbi nga basihan sa otoridad sa response and recovery planning. Sunod kay OCD6 Director Raul Fernandez, prioridad sa ahensya safety sa mga pumuluyo sa pagpatigayon sa sini nga mga tikang. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagbalik na ang on-site operations ang regional kag provincial office sang Department of Trade and Industry sa Iloilo. Sandig sa ginpagwa nga public advisory sang DTI Western Visayas kasunod sang ginhiwat nga inspeksyon ng ila building gindeklara nga safe for occupancy. Mangod sinigin pa kamaayos ang pamunuan sang DTI Western Visayas nga ibalik ang on-site operation kahapon sang hapon sa idalom sang skeletal workforce arrangement. Naibaluan nga temporaryo ang ginsuspinde ang on-site operation sang ahensya kag nagpatuman sang work from home arrangement agud natagan ligwa ang pag-inspeksyon sang building. Radyo Pilipinas News. Sa iban pa nga balita, DPWH gininspeksyon ang Ungka flyover kasunod man sa pagluntad sang linog. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, gininspeksyon sa Department of Public Works and Highways Region 6 ang Ungka flyover kasunod sa natabo nga linog nga nabatyagan sa Iloilo. Nagpadala sa equipment ang DPWH kaupo ng inspection team agud ibaluon kung may nakitaan nga mga damage o kung paghulag o kung litik sa infrastruktura. Sa inisyal nga pagpangusisa sa Radyo Pilipinas Iloilo sa inspection team sa lugar, ginpahayag sa mga ini nga wala pa man sa nakitaan nga mga paghulag sa struktura sa diin normal ang operasyon sang mga salakyan nga nagalabay sa ibabaw kag sa idalom sang Ungka flyover. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Maclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Office of the Building Official, City Engineer's Office, gindeklara nga safe for occupancy ang City Hall kag Legislative Building. Radyo Pilipinas Report. Sa detalye sang balita, safe for occupancy ang Iloilo City Hall Building kag Legislative Building suno sa resulta sang assessment sa Office of the Building Official, City Engineer's Office, Facility Conservation Office matapos ang inpatigan nga inspeksyon sa struktura. Balik naman sa normal ang operasyon sa duwa ka mga building kag ginbuksan ang trabaho sa City Hall. Ginmanduan ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas ang inspection team nga sikyaron man ang iban pa nga mga opisina sa city government agud matungod kung may damage. Ginengganyo man sang alkalde ang mga private establishments nga maghimo sang inspeksyon sa ila establishmento kag ini ang gilayon nga i-report sa Iloilo City Operation Center pananglit may madiskubrehan
nga mga structural damage. Para sa Bagong Pilipinas, Jinal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tatlo ka mga building sa Iloilo Provincial Government gin-inspeksyon sang PDRRMO kasunod sang natabo nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita, may mga litik na nakita ng inspection team sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction Management Office matapos ang pag-usisa sa structure sa Iloilo Provincial Capital kasunod sa nagluntad nga linog. Sunod kay Dr. Alfonso Baldonado, admin kay training in charge sa PDRRMO, iga-subject ang mga nadiskubrihan nga litik sa maidid nga evaluasyon na gud mahibuluan kung ini ang bag-o o kung madugay na. Yara naman sa tatlo ka mga building sa Iloilo Provincial Capitol Ground ang gininspeksyon ang parking building, Kapitolyo, kag ang Casa Real. Sa di nagpatigayon man sa drone inspection ng PDRRMO sa ibabaw sa Panargan, agud mausisa ang posible halit higintuga sang linog sa edipisyo. Matapos ang inspeksyon sa PDRRMO structurally sound ang building kag nagbalik man sa trabaho ang mga empleyado. Para sa Bagong Pilipinas, Jinal Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatuman sa work from home ang Department of Tourism Western Visayas kahapon Oktubre 1. Ini para sa ginhiwat nga inspeksyon sa Provincial Engineers Office at Provincial Disaster Risk Reduction Management Office sa Kapitolyo Provincial kasunod sa magnitude 6.9 nga linog sa Setyembre 30. Naibaluan nga opisina sa DOT6 yara nahamtang sa Casa Real sa Iloilo Capitol Ground. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Kasunod sa nagluntad nga linog, nagabiso man ang lokal nga panguluhan sang miyag-aw sa publiko nga Indian ay pag-okupahon ng mga edipisyo sa tatlo ka mga panalgan o kung mas mataas patubtob hindi ma-inspeksyon kang pasiguro nga safe sa Municipal Engineers Office. Suno sa LGU katuyuan sini nga malikawan ang anuman nga disgrasya ginahinyo ang tanan nga tag-iya nga nag-istar sa mga edipisyo nga magpakig-angot gilayon sa Municipal Engineers Office para sa inspeksyon. Ginpasiguro sa lokal nga panguluhan nga ang seguridad kag safety sa pumuluyo ang prioridad sang banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Probinsya sang Antique handa magpadala sang team nga magabulig sa Cebu kasunod sang 6.9 magnitude nga linog. Radyo Pilipinas. Radyo Sa balita ni Hope Report. Turichante. Kinahanglanan duha ka search and rescue team halin sa Antique ang igapadala sa Cebu para magbulig sa tapos ang 6.9 magnitude nga linog sa probinsya. Sunod kay Antique PDRRMO Chief Mr. Broderick Rain, nagaulat na lang sang go signal halin sa NDRRMC ang ila opisina para sa posible nga deployments ang ilang mga responders. Kung madayon, ang team ginabugusan sa mga personnel halin mismo sa PDRRMO, MDRRMO San Jose de Buena Vista, kag sa Semirara sa Kaluya nga trained sa collapse structure search and rescue. Samtang ginreport ni Train nga wala sang casualty o kung significant damage ang nabatsyagan nga mabaskog nga linog Setyembre 30. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Trichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Patay ang isa ka maestro matapos matiruhan sa barangay Punong Pequeño, Dueñas, Iloilo. Ang biktima ginkilala nga si alias Richard, 45 anyos, kag residente sa barangay Punong Grande, Dueñas. Sa report sang kapulisan, halin sa Pasig City ang biktima nga nagamaniw sang salakyan, kaupod ang duha pasni ka bata. Papauli na sila sa may nagwa sa katubuhan, kaya ginali lang gintiro ang biktima. Multiple gunshot wound ang naagom sang biktima gintunaan sang iya gilayon nga kamatayon. Padayon pang paglagas sang kapulisan batok sa mga sospek nga naghimo sa krimen. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nagpatigayon man sang inspeksyon si Mayor Boboy Pueyo sa Banwa sang Kabatuan sa mga edipisyo sa ila Banwa. Gina-inspeksyon sa alkalde ang mga bulutuan, government buildings, public facilities kag ang maragtason nga simbahan sang Banwa. Kaupod sa alkalde sa inspeksyon ng Municipal Engineering Office, MDRRMO, Bureau of Fire Protection kag emergency responders agad ma-assess ang structural integrity sa mga edipisyo. Prioridad sang Banwa ang safety sang pupuluyo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Si Baste MDRRMO ginapaaligbat ang mga pumuluyo sa bago nga weather disturbance sa PAR. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Ginapaaligmat sang MDRRMO sa Baste ang mga pumuluyo sa bago naman nga weather disturbance nga yara sa Philippine Area of Responsibility.
Nibaluan nga na-develop sa isa ka bagyong LTA nga anay ginbantayan sang pag-asa kag ginpangalanan Bagyo Paulo. Hindi man direkta nga ruta sang bagyong Antique, posible sa gihapon ini magdala sang pag-ulan-ulan sa lugar. Suno kay Mr. Ernesto Galido, hepe sang MDRRMO Sebaste, hindi na dapat kinanglan nga hulaton pa sa mga pumuluyo nga maglala ang epekto sang kalamidad antes magpreparar. Sa baylo ginatagan emphasis ang MDRRMO Chief nga mas temprano dapat ginahandaan ang mga emerhensya kaangay sang bagyo ilabi pa nga may mga lugar sa banwa nga makabig prone sa landslide kag baha. Lakip sa mga lugar nga ginakabig delikado sang MDRRMO among National Highway sa Abiera nga susceptible sa mud flow kung nagaulan. Taytay sang Bakalan kag Kagampi Javier nga prone sa landslide. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa iban pa nga balita, dugang nga hibalo sa crime prevention gintalakay sa First Provincial Mobile Force Company sa pagbisita sa barangay Badas, San Joaquin. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kabalita ni Paul Tarosa. Padulungan sa First Iloilo Provincial Mobile Force Company kaupo ng 601st Mobile Company sang Regional Mobile Force Battalion 6 kag Philippine Army ang barangay Badas, San Joaquin para mag-inunanon sa mga residente. Sa pagbisita may series and lectures na ginpatigay ng First IPMFC sa mga residente kag mga opisyales na tuwi sa pagtapna sang krimen kabina sa illegal na droga, legal nga basihan sa warrantless arrests kag basic arrest techniques para sa mga barangay tanod. Magluwas sa lectures, nagtanyag man ang team sang libre nga gunting sa mga kabataan kag residente. Ginakalipay ni First IPMFC Commander Lieutenant Colonel Arnel Solis ang mainit nga pagbaton sa mga residente sa barangay Badas. Komitido ang kapulisan, kaupo ng militar nga pasanyugon pang relasyon nila sa mga residente para sa isa ka malinong kag matawhay nga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Selebrasyon sang Mascara Festival 2025 nagsugod na. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Nagsugod na ang selebrasyon sang Mascara Festival 2025 sa Bacolod City, October 1. Magalawig ang selebrasyon sang 19 kaadlaw nga may tema One Smile, One City, One Heart. Sunod sa Department of Tourism Western Visayas, ginahugpong sang festival ang komunidad, bisita kag mga performers sa isa ka masadya nga selebrasyon sang kabuhi, kultura kag yuhom sa diin kilala ang Bacolod City. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarchante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas sa alas 8:24 sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kagi nyo nabatihan ang detalye sa mga nagapangunang nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Webes, October 2, 2025. Sa dugang pangabalita kag impormasyon, please share, follow kag like sa aton Facebook page, Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Good morning kay Sir Kurt Angelo Valdemor Perez, kay Sir Magdaleno Fajardo, Sir Marco Iya nga gaupod sa aton sining programa. Kita karon sa Iloilo Morning Program kada aga. Ako nagidlamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Ginel Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.